ka, ginamit man digdi. Na kinapangata ako iyaon digdi. Nga tatasin ng mga taga-talisay, harayo pa sa min sa proper ng bato nga ta digdi. Dahil igon ning duwang taong ginamit. Pakusa na sa mga relatives ninda digdi araw kinikidos. So kamo mga lokal bisliganon. Ikaw pa ni mga tulong taga-asgad na nakinapang. Imbis bagang sa harong kita magturo karambay. At least ikaw kita ning kita dahil sa duwang pagkasusyo nila ginamit ng kagurangan na makikinabang man kita kini. So, ang gusto kong ipahayag sa inyong mga tugang ay ang relasyon ning amo kaya lang din si Bose ning amo budak kitang mga obrero ning kitang mga trabahador sa tigsurat ko na dito ang pamagat kini ang tigtawhan ko ning titulo balancing the relationship of boss o kaya Lord small l makung capital na tapag Lord and Diyos and capital L Lord o kaya boss, amo and kita man ang mga servants kita man ang mga alipin, kita man ang trabahador kaya po igwa kita rin balancing relasyon with our function or duties. Kita mga trabahador, igwa kita mga function. Ang mga amo man nagapasahog sa to, igwa man yung function, igwa man yung duty. So, paano ta mabalanse ang relasyon ta sa amo ta sa duwatang amo ki brother to, budak ki brother mo. Budak kita man na magapasahog sa niya. Igwa sa Bible, sinurat ko na din na magdarang Bible. Igwa ko din isinurat ang pamagat kang diet ng mensahe masanang ini balancing the relationship between Lord or boss and kita na mga trabahador, mga servants o kaya laborers. Sa Colossians chapter 3 verse 22 to 25 and chapter 4 verse 1 mahiling ta dyan na ikuning koneksyon kitang mga obrero, kitang mga trabahador sa satuyang boss, mga bosses and vice versa. Ang amo man, ikaw man yung function sa satuya. Lumismo man kitang mga trabahador, ikaw man yung function duty sa satuyang boss. Sabi din sa Colossians chapter 3 verse 22 to 25, basahon ko. Mga alipin or mga trabahador or kaya mga servants, arupi Hector, servant baga siya ni boss. Ayo, sabi dyan, mga alipin, sa lahat ng bagay, ay sundin ninyo ang inyong mga amo. Kabilang na dyan, si brother Tom, kasi brother mo tao, yung kita sa property niya, ninda. Mga alipin, sa lahat ng bagay, ay sundin ninyo ang inyong mga amo dito sa lupa. Hindi sa kinakabandami. May nakakakita man o wala. Visible o daing. Maski di kabantay si amo, sabi dyan ng Bible, may nakakakita man o wala, maglingkod kayo hindi upang kalugdan kaumukan ng mga tao, kundi dahil sa kayo'y tapat o kaya loyal sa inyong mga boss at lalong higit sa Diyos na naging resources na kinabang kita sa kibos. Iyon, nagpapasahod sa to. At may takot sa Panginoon. Verse 23, anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Hindi ibig sabihin na matrabaho ako mapagalak, mapasiklap ako, iwan dahiling No. Ang ibig pasahod sa tuya ni boss, ning mga pusta, pakuha na basta hinakpot sa naduman sa California, sa US. Kundi pinagpagalan manindaan. Kaya gahiling sa dae, dapat kita maging tapat, may banal na takot. Sa primero ang kasubong sa tuya, so resources. So pinaghahalian din ibig pasahod sa tuya ka mga boss. Bakong iyo, magtrabaho na kita ning magaan sa puso. Daining more, daining ano pa man nakagabatan sa buot. Kundi magaan da sa kalooban na parang sa Panginoon da kamo galingkod bako sa mga tao. Tangali da ang di kamo kaumukan. Ay urati nga ini si Manuel. Mahigos na niya. Agad paumaw ka. Yan ang gusto sabihin sa talata. Na masangli ang daman
So, ibig nga pasahod sa tuya, di boss. Nga tatabi ng bitindi ang Panginoon. Kasi ang Panginoon, sabi ng baga din sa verse 23, ano man ang iyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Ang tatabi ng bitindi ng author, ang Panginoon si Lord, ang Diyos. Dahil nga ni siya ang makapangyarihan sa gabos, all-knowing God siya, aram niya ang mga hirokta, aram ning Diyos kung kita gabintahi, aram ning Diyos kung ang amo ta malupit. Kasi ang mga talata nini sa pagitan ini ng mga amo ta, mudanig kitang mga trabahador. Kaya aram ning Diyos, all-knowing God siya. At higit sa lahat, siya ang resources. Ginamit sa nasubuatang boss. Si brother, tumuda si brother mo, nananagala sila naman sa Amerika, pati sa mga pamilya nila, nag-investigate sa lugar ng bislig, bako sa nakamong mga local bisliganon ang nakinabang, ning hanap buhay, ning kita, kundi kami man, sa populasyon ni Sabang Palay, ning kalunpon po rin yung mga taga-Talisay Bato, mga taga-Asgad, nakinabang. So yan ang gusto sabihin, kaya binanggit din ng author ang Panginoon, dahil ginamit lang sa duwang busta para mag-invest. Kaya naniwala ko na ininduang ini, dahil ini makakuha ng sayang biga apod na self-credits. Dahil ini mga sabi nga sa kunyan, mga sakahan ng mga born again Christian ang duwatang ining amo. Dahil ini ang makakuha ng, dahil ini masikning sa indang self-credits. Pag sinabing self-credits, kaumawan sa inda. Kundi, gigirong doon nila na ang resources nila, hari sa Diyos, tanganing mapupuran man kita, magkaigwa kita ng trabaho, magkaigwa kita ng income. Sabi sa verse 24, sapagkat si Kristo ang Panginoon pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. Ayun naman pala. Igwa pala ning nakalaan man sa tuya, maski data kayang tanggapon unawaon pa. Igwa pala ning nakahalat man sa tuya na pangako ang Diyos. Kung kita man magiging tapat as laborers, as in ang mga busta. Ini naman po sa mga amo, sa mga boses, kabali na dyan ang sa tuyang mga boss na ini si brother mo, si brother to. Sabi dyan sa chapter 4, verse 1, ini naman ha, mga amo, yan, mga amo, maging mabuti kayo at makatarungan sa mga naglilingkod sa inyo. Ade, nagtalon pala. Ang mga, sa verse 25 pala, ang mga gumagawa ng masama ay pagbabayarin sa kasamaang kanilang ginawa sapagkat ang Diyos ay walang kinikilingan. Dual meaning po ang pigbasa kung ining talata. Pareho kita kung kita kapintahe, kung kita permi gamon mo, permi kitang garibel sa satuyang boss, may pananagutan na kita. No mismo man ang boss, kung malupit sila sa satuyang mga trabahador, may pananagutan. Dahil ano daan? Dahil daan yung bigakilingan, pantay ang Diyos na yung bigakilingan. Maski ikaw amo, pagsalaan sa imong pamamalakad sa imong trabahador, may pananagutan ka kung ikaamo. Kung ikaw man trabahador, na bako kang tapat, bako kang loyal sa boss mo, may pananagutan ka. Kung nagtikas, nagdaya ka sa oras o kaya nagdaya ka sa anuman ako yan, may pananagutan na pareho ng masama sa paglilingkod. Pananagutan na pareho ta ning amo, ki amo ka man, ki trabahador ka man, nahihiling ning Diyos ang masama mong gawin. Kaya pananagutan daan. Dahil da ang Diyos makatarungan, dahil biga kilingan, ki amo ka, ki trabahador ka lang. Nakuha niyo po ang gusto sabihin kong talata dito. Sa chapter 4, verse 1, ay patungkol na sa mga boss. Mga amo, maging mabuti kayo at makatarungan sa mga naglilingkod sa inyo. Alalahanin ninyong kayo man ay may Panginoon sa langit. Sinda Panginoon ta din di, small L na Lord, din di sa dagat. Kasi hindi ang kapasahod. Pero sindaman da, sabi ng Bible, alalahanong gilong demonyo ngayon, gumaman ka mong Panginoon sa langit. Kaya da, sabi ng verse 1 ng chapter 4, mga amo, specific para sa mga amo, maging mabuti kayo at makatarungan sa mga naglilingkod sa inyo. So mga nagpapagal sa amo, halimbawa kita man bagas, maabot na panahon, maging amo naman kita. Manod ang tayo. Bakong iyo?
Kung halimbawa, ikaw naman kita at least mga 5 trabahador. Kung kita naman ang amo, kita naman ang kapasahod. Sabi ng Biblia, mga amo, maging mag-ayad ka mo sa mga nagtatrabaho sa indo, mga naglilingkod sa indo. Dahil igwamanda ka mo, ning amo sa langit. Ito ang pinakandakilang Panginoon sa langit. Kaya din sa daga, magpaka matuwid kita bilang mga amo. So yung man sana mga tugang, ito po ang manalangin. Dakilan Diyos, maraming salamat po sa inyong salita, sa inyong mensahe. Tulungan mo po kaming maadaptar nini sa samuyang puso, sa samuyang buhay, hariman pag tugo tao Diyos na malingwan ni ang tunay na relasyon, tunay na balancing relasyon sa pag-ultan ni bilang mga trabador asin sa samuyang mga amo. Tabangay kami sa buhay, magkaigwan ng loyalty sa samuyang amo, lalong higit sa imo Diyos. Asin man ang samuyang mga boss, kaipuhan man na magpakabuti upang tunay na kung hindi ko kamit ng anumang kaparusahan kaya pagtutuwid na nagmumula sa iyo sapagkat ikaw po ang aming Panginoon ng lahat. Ikaw po ang aming resources, ikaw po ang makapangyarihang Diyos, ikaw po ang all-knowing God. Wala pong nalilihim sa iyo. Kami man po ay laborers lamang, kami man po ay mga employer, sa inyo po ay hayag at lantad ang lahat ng aming mga ginagawa. Ikaw lamang po ang mapapurihan sa lahat ng oras, lahat ng antas, lahat ng aspeto ng aming mga buhay sa bawat gawain po namin. Ingatan mo po kami, Ama. Ingatan mo po ang aming mga kanya-kanya sa bayan sa respective places na aming tinitirahan. Huwag po ninyo sila pababayaan, kundi patuloy mo silang ingatan, ang aming mga munting apo, ang aming mga anak, ang aming mga asawa. Kalingain po ninyo silang ingatan. Yamang kami ay nagtatrabaho sa lugar nito, ikaw po magbigay ng sapat na lakas, ng wisdom, ng pag-iingat upang amin pong mapagtagumpayan ang buong maghapong pagtatrabaho. Samahan mo kami, Ama. Huwag po ninyo kami pababayaan. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Mabalot na mayad.